So, nandiyan pa po ba kayo? Amen. So, we are now down to the last leg of our youth fellowship. We are talking about standards and we are talking about management. Okay? So, we are talking about standards on managing your money. And pag naunawaan po natin yan, it will keep you safe. So, ito po ay very crucial topic at napakahalaga pong pag-usapan because ang pera po ay personal na bagay sa isang tao. But as early as now, mga kabataan, to our mga young people, most especially sa ating mga young professionals, we have to understand as early as now na yung resources na meron tayo, yung pera na meron tayo, hindi lang yan sa atin. And this afternoon, I hope everybody will understand the purpose and the objective, bakit ba tayo merong pera. Okay? Dahil money is powerful, it can control people. Tama po ba? 'Di ba? Recently napanood niyo ba yung may pinatay because of money issue, 'di ba? So it can affect anyone, 'di ba? Pwedeng baguhin ng pera ang buhay ng isang tao from a good person to a bad person because of money. But as early as now, we have to understand tayong mga Kristiyano, meron tayong gabay. Amen, ang salita ng Panginoon para hindi pera ang kokontrol sa atin. Rather, tayo ang kokontrol ng pera. Because again, that's just a material in the form of a blessing. Amen. So tayo po muna tayong lahat. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay for the last message this afternoon for our youth fellowship. Yes, Lord, Heavenly Father, we would like to glorify your name. We would like to thank you, Lord, for the privilege, for this opportunity, Panginoon, na makapakinig kami ng inyong salita. Salamat, Lord God, sa mga biblical standards na aming na pag-aralan at natutunan. And we pray, Panginoon, sa puso ng mga kabataan na nandirito ngayon from different churches, we pray, Panginoon, na maitanim ito ng mabuti at magbunga in the future at maggamit po namin ng iyong salita upang hindi kami mapahamak. Because the main purpose of this fellowship is to keep everybody here safe. Amen. And we pray, Lord God, your guidance, your wisdom for everybody. Gamitin niyo lamang po akong bilang instrumento, Panginoon, upang maunawaan po namin ang mga biblical standards kung paano po namin ima-manage yung amin pong mga pera, ang mga salapi na meron kami. Muli, Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Itali niyo po ang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po, makakaupo na po kayo. So, biblical standards po ang pag-uusapan natin, standards on managing your money. So again, as I've mentioned po, it's very crucial topic. Not all people are open, hindi handa pag ito ang pinag-uusapan dahil it is a very sensitive topic. Pero bilang mga Kristiyano, we have to understand na mayroong guide ang Panginoon, may standard ang Panginoon pagdating sa ating money. Okay? So ito po ay yung ating pag-uusapan ay derived from 1-year discipleship course ni Dr. David Cloud. So meron po tayong basis. But mainly, ang basis natin for this afternoon ay ang salita ng Panginoon. Okay? So, alam niyo po ba yung tinatawag natin na money? Ayan. Hindi lang ito yung kanta ni Lisa. Ayan, marami nang ngumiti. Feeling ko mas nakarelate na sila. Finally, may nakarelate na sa youth fellowship. Okay, hindi po yan yung kanta lang ha. Pero ang sabi dito, when we say money, it is any object that is generally accepted as payment. Saan po? For goods and services. Okay? So meaning, di ba, para ikaw makapunta ka dito, kailangan mo magbayad ng pamasahe. Okay, you pay for the service. Gusto mo magpaganda, magpapakulot ka, you pay using your money, they give you the service. Okay? Gusto mong bumili ng pagkain, gusto mong mag-samgyup, gusto mong mag-subscribe, okay, gusto mong mag-Netflix, di ba may bayad yan? You pay using your money. Meaning, money is very important nowadays. Practically speaking, it is a vital necessity sa buhay ng isang tao. Regardless, believer ka man or unbeliever, kailangan natin ng pera. Tama po ba? May magsasabi po ba sa kalagitnaan natin dito mga kabataan na hindi nyo kailangan ng pera? Feeling ko wala. Kasi kailangan naman natin siya talaga in reality. Pero ang sabi ng Biblia, huwag natin siyang mahalin. Kasi it is the root of all evil. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng money. So, meaning, yung money or yung tinatawag natin na cash, it is a form of your resources. Tama po ba? Kung ano man yung meron kayo, kahit magkano man yan, part yan ng resources nyo.
Part yan ng mga tinatangkilik nyo ngayon. And it's your purchasing power. Meaning, meron kang kakayanan makabili ng isang bagay o makabili ng isang serbisyo base sa kung magkanong pera ang meron ka. Tama po ba? Okay. So meaning, it is a form of your resources and also, it is a form of your blessing. Amen? Kasi ang lahat naman ng meron tayo ngayon, lahat yan ay galing sa Panginoon. Meaning, hindi lang natin siya titingnan na hard-earned money mo, rather, tingnan natin siya na isang biyaya mula sa Panginoon. Amen? And alam niyo po ba, there are about roughly 2,350 verses sa Bible about money. Pero syempre hindi naman natin i-discuss lahat yung 2,350. Baka lalo na tayong ikat ni Pastor. Okay? Pero, at sabi dito, twice pa siya mas marami sa verses about faith and prayer. Meaning, di ba, ang isang topic, ang isang bagay sa Biblia, pag paulit-ulit na pinag-uusapan, dinidiscuss sa Biblia, anong ibig sabihin nun? Importante. Okay? So, ilang beses siya pinag-usapan, ilang beses siya diniscuss. Meaning, alam ng Panginoon, kapag tayong mga tao, mga Kristiyano, pag na-mismanage natin ang blessing, ang money, pwede siyang maging root of all evil. Tama? Kasi pwede mo nang gawin kung ano yung meron ka dyan sa money na meron ka. Pwede ka nang mag-subscribe kung saan-saan. Pwede ka nang bumili ng kung ano-ano na hindi naman kalooban ng Panginoon. Okay? So meaning, ang objective natin for this afternoon, matutunan natin paano ba natin mamamanage yung blessing na meron tayo. Paano ba natin mamamanage yung ating resources. Okay? So when we say management, it is administration and organization of a workflow. So meaning, kailangan may inaayos. Tama po ba? Would you imagine this world without management? Kung walang sistema, walang proseso, hindi ina-administer, hindi ina-organize, baka napakagulo natin ngayon. 'Di ba? Kung wala tayong program na sinusunod, baka magulo din tayo ngayon. 'Di ba? So it's very important na meron tayong management sa bahay. 'Di ba? Napakahalaga kung sino ang nakatoka sa mga gawain. 'Di ba? Sa inyo ba may mga ganon, sino ang nakatoka sa paghuhugas ng plato? It's part of management. So since we are talking about management pagdating sa ating blessing, sino po ba dito una sa lahat gusto ng blessing? Sige po, taas ang kamay. Ay, ayaw ni Ate Shanet. Mukhang marami na tong blessing eh. So lahat naman tayo, di ba? We cannot hide the fact. Lahat tayo gusto natin ng blessing. But the question is, are you able to manage those blessings? Kaya mo ba i-manage? Baka mamaya pag binigyan ka na ng Panginoon ng 1,000,000, hindi mo na pala kaya. Kinalimutan mo na siya. So as early as now, we need to understand the biblical standards about money management. Amen? Next po. Next dyan, sir. Next. Ayan. So, kanina sabi natin of a certain workflow. So, dito naman of a certain cash flow. Kasi ang pera naman talaga natin, umiikot lang yan. Hindi naman yan nag-i-stay. Tama? Magugulat ka na lang one day, wala na yan. Pag hindi mo na-manage ng maayos. And bilang mga Kristiyano, hindi tama na sa atin nakikita yun ng Panginoon. Bakit? Kasi mayroong tinuro ang Panginoon about money management. Okay? Hindi pa dumarating yung panahon na to, meron ng standard ang Panginoon. Ang kailangan lang natin pag-aralan yung standard na yon. Amen? Kurutin mo nga muna yung katabi mo, sabihin mo pag-aaralan natin. Ayan, pag-aaralan natin kasi bilang mga kabataan, we are the next in line sa mga susunod sa ating iglesia, sa ating churches. We are the future leaders. Diba? We are the future choir leaders sa mga ministries na meron tayo. It's very important na able tayo to manage yung ating blessing. And we have inflow and outflow. Pagpasok ng ating blessing at paglabas ng ating blessing. Okay? Ngayon, ang tanong na ma-manage nyo ba yung inyong blessing? Diba? So yung mga kabataan, pag binigyan kayo ng nanay nyo ng baon, pagka-araw ng pasukan, may inflow na, ibig sabihin may pagtanggap, may pagpasok ng blessing, baon nyo na yun, diba? Kasi may kalayaan ka na ngayong bilhin kung ano yung gusto mong bilhin. Pero syempre, lalabas din yan kasi nga bibili ka. Pero syempre, napakahalaga, dapat alam natin kung ano yung mga dapat nating inuuna kapag nakatanggap na tayo ng blessing. Amen po?
So number one, para hindi po tayo magtagal, biblical standard about money management, put God first, give your tithes and offering to the Lord. Ayan, so ito hindi na to bagong usapin. So mga kapatid, as early as now, gusto ko pong maunawaan natin na ang inyong blessing, ang inyong resources, hindi lang yan para sa inyo. Okay? When you receive the 100%, as early as now, gusto ko pong maunawaan nyo, 80 to 90% lang ang sa inyo dyan. Bakit? Ang tithes po ay para saan po? Next po. So when we say tithes, it's about the 10th of your blessing. So it is the 10%. Okay? So ano ang 10%? Itong naka-white si Kuya. Anong 10% ng 100? Naku, bigla ang may math. Nagko-compute, nakikita ko ni mga computation niya sa sa ulo niya. Anong 10% ng 100? 10 pesos. Okay, tama. Magaling sa math. Pag binigyan ka ng 1 million, ano ang 10% ng 1 million? Oh, hindi niya na alam. Hindi ka magkaka 1 million kasi hindi mo alam ang 10%. Hindi kasi bata pa naman siya. So ang 10% ng 1 million, magkano po? 100,000. So ibig sabihin, whenever we receive a blessing, hindi naman laging monetary. So kapag may nagregalo sa'yo, kasi kami dito sa church, ang turo sa amin ng pastor namin, pag nakatanggap kami ng mga material things, titingnan namin yung tag or tatanungin namin kung magkano yung price na yon para makapag-tithes kami doon sa blessing na natanggap namin. Hindi lang siya laging in a form of money. Okay? Kapag meron kang natanggap na bagong sapatos, bagong damit, o may nanlibre sa'yo, di ba? Mag-tithes ka doon kasi natanggap mo yon, naranasan mo yung blessing dahil doon. Amen? So again, mga kabataan, young people, pag tayo meron ng opportunity, most especially sa mga young professionals, kapag may trabaho na tayo or may mga kanya-kanya tayong hanap buhay, negosyo, we have to understand the 100% hindi yan lahat sa atin. 80 to 90% lang ang sa atin dyan. Pag inasam mo yung 100%, greediness na yun. Okay? So bilang mga Kristiyano, dapat basic na sa atin yan. Ang ating pong tithes ay para sa Panginoon. As a matter of fact, during Old Testament, sa panahon ni Abraham pa siya noon, siya yung kauna-unahan sa Bible character na nag-tithe sa Panginoon. And it is conducted to give honor sa Panginoon. May naipanalo siyang battle nung time na yon. So, nag-tithe siya 10th of yung kanyang blessing, ibinigay niya kay dun sa prophet para ialay sa Panginoon. So meaning, from that time until now, it is a way of honoring God. So meaning, kapag yung 10% ng iyong blessing hindi mo binigay sa Panginoon, nawawala yung pagkakataon sa'yo na i-honor ang Panginoon. Amen? And ang goal nga natin, kaya tayo niligtas ng Panginoon para every day of our life, di ba, magkaroon tayo ng pagkakataon magbigay honor sa Panginoon. So when you rob, pag ninakaw mo yung 10%, inasam mo yung 100%, you are losing your opportunity to give honor. Di ba tayo mga kabataan, as much as possible, gusto natin proud sa atin yung ating mga magulang. Nakikita natin masaya sila doon sa mga achievements natin sa school. Or kapag nagpa-perform tayo ng mabuti sa trabaho natin, we are so happy na nagagalak yung mga magulang natin. Kasi meron yung kaligayahan sa puso nila. Diba? And ganun din po yun mga kapatid. Sa Panginoon, meron din yung galak kapag nakita niya na tayong mga anak niya, tayong mga kabataan, as early as now, sa mura nating mga edad, alam na natin paano siya bigyan ng honor. Amen? At yung honor na yon na natanggap ng Panginoon, ibabalik niya din yun sa atin. Amen? Now, sabi po sa Malakay, buksan po natin sa Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ayan, so nasa Bible po talaga, pwede nating nakawan ng Panginoon. Kapag hindi mo ibinigay yung tithes and offering mo, nagiging magnanakaw ka. Kahit gaano pa kaganda yung suot mo every Sunday, pag hindi mo binibigay yung tithes mo, sa tingin ng Panginoon, you are a robber. 'Di ba? Ikaw ang pinakamaganda at pinakagwapong magnanakaw sa araw ng linggo na yun. 'Di ba? So akala natin ang mga magnanakaw, yung mga naka-face mask lang, parang may mga face mask na yung mga ganyan, no? Ay, hindi pala, hindi ganyan. Yung malalaki, ganon. Hindi lang pala yun ang magnanakaw. Kahit pala yung mga naka-long sleeves or magagandang dress, pwedeng maging magnanakaw. Kapag hindi natin binigay yung ating tithes and offerings sa Panginoon. Gusto mo ba yun? Mag-e-effort ka for that Sunday, pero ang tingin lang sa'yo ng Panginoon, magnanakaw?
Di ba ayaw natin yun? Kaya mga kabataan, as early as now, gumising tayo sa katotohanan na ang ating blessing, hindi yan sa'yo lahat. Amen? 80 to 90 80 to 90% na nga yun sa'yo, more than 50% na nga sa'yo. Tapos yung 10%, kukunin mo pa sa Panginoon. In mathematics, 90 pesos sa'yo, 10 pesos lang yung hinihingi ng Panginoon. Gusto mo, kukunin mo pa yung 10 piso? Sobra ka naman. Diba? Binigyan ka na nga ng Panginoon ng enough budget, kukunin mo pa yung para sa Kanya. Amen? Sabi dyan, pag ginawa natin yun, pag tayo naging magnanakaw, ye are cursed with a curse, sabi sa verse 9. And ye have robbed me, even this nation. So may consequence. Gusto ba natin yun sumpain? Di ba ayaw natin na sinusumpa tayo? Curse with a curse daw ang consequence kapag naging magnanakaw tayo. Pag ninakaw natin yung ating tithes and offering. At ang commandment ng Panginoon sa chapter 10 or verse 10, bring ye all. Ayan na naka-highlight, all tithes into the storehouse. Yung storehouse po natin ngayon, ito po yung church. That there may be meat in mine house. So yung meat na yan, hindi yung literal na karne. Ibig sabihin, yung gawain ng Panginoon, magkaroon siya ng magagamit para sa pangangailangan. Kasi, sino magbabayad ng kuryente ng church? Sino magbabayad ng tubig? Diba? Lahat naman tayo nakikinabang. Yung may electric fan na nga, tapos may kuryente, tapos may tubig, yung iba nga naka-aircon pa, iilan lang yung uma-attend. Would you imagine pag walang kuryente at all? Baka wala nang umattend yan. Diba? So we have to understand mga kapatid, mga kabataan, yung tithes na yan para sa pangangailangan ng gawain. Amen? Dahil may pangangailangan po ang church. Tama po. Diba? Sa children's department, magpapamerienda pa yung mga bata kasi pag hindi yan napamerienda, ang angawa, iiyak. Diba? So saan kaya yun kinukuha? Bigla na lang kaya yung lumilitaw? Hindi po. Minamanage po yun ng mga leaders, lalo ng pastor, para ma-provide yung pangangailangan ng church. Diba? Lalo ngayon, ang mahal ng mga bilihin. Diba? And it's very an honor sa Panginoon na tayo ay gamitin para merong magamit sa pangangailangan ng church. Diba? Sino bang gagamit? Alangan namang baka ang mag-offering dyan. Baboy ang mag-offering dyan. Hindi po. Tayo po kasi tayo yung may hanap buhay. Diba? In basic explanation, tayo yung able, tayo yung rational mag-isip, tayo yung may kakayanan, kumita ng pera, maging part ng ating ministry, yung ating hanap buhay. Amen? Di ba? Pinag-pray mo, Lord, gusto ko po ng ganitong trabaho. 100K, 15 pa lang katapusan. 15:30 katapos, 15:30, 100K per cut-off. O di 200,000. Tapos nung ibinigay na sa'yo ng Panginoon, hindi mo maibalik yung 20,000. Grabe ka naman. Gusto mo palang maging magnanakaw. Yun yung problema minsan sa mga Kristiyano, minsan sa mga kabataan dahil mababaw pa yung ating pagkakaintindi. Nakikita lang natin yung ating mga pangangailangan, pero yung pangangailangan na ng gawain, nagiging bulag tayo. Amen? Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi, kapatid, huwag kang maging bulag? Amen? Tsaka lahat naman tayo nangangarap, di ba? Kami po dati, wala pa po itong church building namin na to. Sino po dito yung mga nakapunta po dun sa dati naming church building? Ayan, may mga iilan. Pag nakita nyo po yun, baka pagka pumunta po tayong lahat doon, puno na po tayo. Hindi po siya ganun kalaki. Hindi rin po siya ganun kakomportable. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung hiniling natin yun sa Panginoon, ipinagkaloob niya yun sa tamang panahon. Hindi ganun kabilis. It takes time. Okay? Kasi it takes faithfulness para mabuo ang isang bagay, ang isang panalangin. Amen? At kung gusto natin may maabot tayo para sa gawain ng Panginoon, let's keep doing tithes and offering. Let's keep giving back to the Lord. Amen po? At pag tayo po ay nagbibigay, syempre dapat tayo ay honest. Hindi natin dinadaya, naka-receive ako ng 200,000. Ang ibibigay mo lang, 9%, 8%, para lang mas marami pa rin yung makuha mo. So at the end of the time, pagka below 10% yung kinuha natin o yung ibinigay natin sa Panginoon, anong tingin po sa atin ng Panginoon? Magnanakaw pa din. Ayun. And then, sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ayan, wag daw po tayong magbibigay ng napipilitan, not grudgingly, but rather God loveth a cheerful giver. Yun po yung ipag-pray natin. Kapag tayo ay nagbibigay, Lord, meron akong blessing, gusto ko pong ibigay ito ng buong puso para sa gawain ng Panginoon. Amen? And real talk tayo.
Yan, we are living in this needy world wherein everything demands. 'Di ba? Kung gusto mo ng ganito, bayaran mo. Kung gusto mo ng ganyan, bayaran mo. Halos wala na ngang libre sa mundo eh. 'Di ba? Every time na meron kang hihinging produkto o serbisyo, kailangan nagbabayad ka. 'Di ba? Kung tayo nararanasan natin 'yon, nararanasan din 'yon ng gawain ng Panginoon. 'Di ba? Yung iba nagre-rent ng place. So sino magbabayad ng renta noon? Siyempre yung mga church members. So through tithes and offering. 'Di ba? O yung iba merong bibiling lupa. O sino magbabayad noon? Siyempre, yung mga church members. And mga young people, bakit natin to pinag-uusapan? Kasi darating ang panahon, magkakaroon kayo ng pagkakataon na maging kabahagi ng mga proyekto ng simbahan. And don't miss that opportunity. As early as now, sabi nga ng preacher natin kanina, yung mga basic, yung mga fundamental, kailangan ma-establish natin yan sa ating mga puso, sa ating mga isipan bilang kabataan. Kasi kung ngayon pa lang yung 10%, hindi mo alam kung paano computein, nahihirapan kang ibalik sa Panginoon, paano pag binigyan ka na ng malaking blessing, baka mas lalo mong hindi maibalik sa Panginoon. Amen? So dapat po, as early as now mga young people, 18 pa lang tayo, yung iba, mga bata pa, no? Dapat ready tayong magbigay at magbalik sa Panginoon. Amen? Number 2 po, biblical standard, work hard and save. Ayan. So syempre tayo nagtatrabaho tayo lahat, nagtatrabahong marangal. Pero syempre, hindi lang tayo nagtatrabaho to be one day millionaire, kailangan din natin mag-impok. Kailangan din natin mag-save. Sabi sa Proverbs chapter 21 verse 20, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Ayan. Sa wise, pag ikaw ay matalinong tao, may natitira doon sa iyong tahanan, may magagamit ka pa for the future. Pero ang foolish, inuubos niya lahat. Kinokonsume niya na lahat na parang wala ng araw ng bukas. Tapos bukas, nakatunganga, ang unang iisipin, uy, sinong uutangan ko? Sinong ipipm ko? Diba? Naka-My Day si sister ganito, nakita ko si ate Syra, nasa Ilocos, mukhang may budget to. Mukhang mahina ang 5K pag inutangan ko to. Diba? Kasi nga hindi natin inisip yung para sa atin, yung para sa future natin. As a matter of fact, yung iba, nagpapakahirap sila para maranasan nila yung mga ganong bagay. 'Di ba? So tayo, yung mga ganong bagay, mga kapatid, huwag tayong maiinggit kasi meron din tayong pagkakataon maranasan yung mga ganong bagay. Ang kailangan mo lang gawin, work hard and save. Okay? Sabi po dyan sa quotation natin, good stewardship involves guarding resources and using them wisely. Guarding your resources. Meaning, hindi lahat ng natatanggap mo dapat outflow. Hindi lahat yan palabas. Meron diyang tinitira, kapatid. Kasi bukas magbabayad ka pa ng kuryente, bukas magbabayad ka pa ng tubig, kakain ka pa, mamamasahe ka pa. First thing first, you must be accountable to your needs. Amen? Kung alam mo ang pangangailangan mo, alam mo yung needs and wants mo, you work hard, but you save. Okay? So, importante po yon, guarding resources and using them wisely. Kaya minsan, kapag may nakikita kayo yung mga trend ng mundo ngayon, pag lumabas yung iPhone na ganito, iPhone na ganyan, sunod agad sa uso, wag po kayong magpadaya. Kasi it's not part of biblical standard. Hindi tayo nagiging wise kung laging palabas yung pera natin. Hindi na tayo nakakapag-ipon. Amen? Ano pong sabi sa Proverbs 6, chapter 6, verse 6? Sabi po dyan, go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise. Ayan, so ang tingnan po natin, ang bida po ng kwento natin ngayong langgam. Ano po ang sabi sa verse 7? Which having no guide, overseer, or ruler. Verse 8, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Ayan, buti pa yung langgam, alam niya kung paano mag-provide ng kanyang pangangailangan. Bakit? Kasi alam niyang nagugutom siya eh. 'Di ba? Tapos papakainin pa nila yung queen nila. Meaning, yung langgam may wisdom. Alam niya yung need niya. And alam niya na yung need niya, he must be accountable. Ako yung magpo-provide ng needs ko. Hindi ko to iaasa sa iba. Amen? Pero syempre, yung mga kabataan, yung mga nag-aaral pa, normal na yung parents natin yung magpo-provide niyan. Okay? Pero pag tayo may mga work na mga young professionals, syempre tutulong na tayo. Okay? At ang sabi dyan,
gathereth her food in the harvest. So nag-iipon na siya. Bakit? Kasi alam niya, pag nagtag-ulan, magiging mahirap para sa kanya maghanap ng pagkain. 'Di ba? Kasi syempre, ilulusong sila ngayon sa baha, sa tubig. Napakahirap maghanap ng pagkain ng mga panahon na yon. So meaning mga kapatid, basically, tayong mga tao, may mga needs din tayo in the future na basic na alam na natin mangyayari. 'Di ba? Alam mo, kakain ka bukas, hindi ka nagtira. Tapos nung wala kang makain, sabi mo, feeling hungry. Papost ka ngayon sa social media mo, feeling hungry. 'Di ba? Hindi ka nagtira eh. 'Di ba? Hindi mo inisip yung bukas mo eh. 'Di ba? Minsan na din tayo, kulang lang tayo minsan ng mga basic na instruction. 'Di ba? So, ganun po. Ang sabi po dyan ng verse 9, how long will thou sleep, O sluggard? When will thou arise out of thy sleep? Ayan, so kausap po dito yung mga tamad. Siyempre tayo mga Kristiyano, dapat hindi tayo tamad. Okay, sabi nga, work hard. Sabi po sa verse 10 to 11, yet a little sleep, a little slumber, little folding of the hands to sleep, konting ano pa, tulog pa, sige, konting idlip pa. Yung kahirapan, saglit lang darating yan sa buhay mo. Bakit? Meron na po ba kayong nakitang tambay o yung tulog lang ng tulog, pagising niya, may payslip na sa harapan niya, o ito na yung ano mo, income mo. May ganun po ba? Kasi kung meron, mag-a-apply po ako doon. 'Di ba? Kasi mahirap magtrabaho sa totoo lang. 'Di ba mga young professionals, may mga teachers tayo dito. Hindi po madaling magtrabaho, mahirap. 'Di ba? Dugot pawis kung minsan. Kaya ang tinuturo ng Biblia, tayo dapat nagsusumika parang mga langgam. Amen? Para may magamit tayo sa ating future. Okay? Para yung kahirapan hindi natin maranasan. Kaya ako po naniniwala ako, tayo mga Kristiyano, hindi po tayo entitled sa poverty. Tayo po ay entitled sa richness ng Panginoon. Amen? Ang kailangan po lang natin gawin, basahin ng Biblia, unawain kung ano yung biblical standard pagdating sa finances. Amen? Kasi ang kailangan po natin, magsumikap, mag-work hard. At syempre, pag ikaw nagiging tapat ka sa Panginoon, dito sa gawain ng Panginoon, ibabalik yan sa atin ng Panginoon. Ay, kami nakakatulog na po ba? Nababagsak na? Ayan. Next po, number 3, don't pursue promises of quick riches, invest properly. Ayan. So syempre, alam naman natin, ang mundo natin, pamahal ng presyo ng bilihin. Tama po? Yung gasolina, yung bigas nga ngayon magkano ang bigas ngayon, di ba? Siguro may mga namamalengke sa inyo o may mga tindahan yung iba sa inyo. So pamahal ng presyo ng bilihin na hindi naman natin makontrol. Di ba? So meaning tayo mga Kristiyano, normal lang or hindi naman masamang mag-invest. Pero wag tayo mag-invest dun sa mga too good to be true. Yung mga merong pangakong mga instant yayaman ka. Okay? Lalo na kapag gambling. Hindi po yan kalooban ng Panginoon. Ano po sabi sa Proverbs chapter 12, verse 11? Puro verse po tayo pag hindi pa kayo natuto dyan. He that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain persons is void of understanding. Okay? So meaning, yung mga instant riches na yan, wag po tayo mag-participate dyan. Yung mga, yung mga finlucky na nakikita nyo, yung mga pindot-pindot lang. Nakikita nyo ba yon? Yung mga pindot-pindot lang, yung 2,000 mo, magiging 4,000. Di ba? Parang nakakaengganyo, lalo na kung may extra ka, ilalagay mo doon. Pero hindi po yun kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, dapat pinagsusumikapan natin para mas ma-enjoy natin yung pinaghirapan natin. At ang sabi, yung mga vain persons daw, ayan, void of understanding. Ibig sabihin, walang laman yung kanilang pangunawa. Ang gusto lang nila, maranasan yung instant ginhawa. At hindi po pabor doon ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, magsumikap po tayo sa buhay. Amen? Sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 11, ito po, wealth gotten by vanity shall be diminished. Ayan. Nakalagay po sa Proverbs, hindi po ako ang nagsabi niyan. Yung mga wealth daw po, yung mga kayamanan, na galing sa vanity, yun nga po, yung mga instant riches, yung mga scam, pinasok natin. Okay? Maging maingat po tayo dyan. Kasi yan po ay unti-unti mawawala. Madidiminish po yan. So pag may nagtanong, Sir Jonel, normal, okay lang po magtumaya sa loto, tumaya sa wedding, kasi baka po manalo ako, lucky number ko po kasi ito. Hindi po pwede yun. Okay? Hindi po yan, wala pong basbas o biyaya ang Panginoon dyan. Okay? Pero ang sabi po dyan, but he that gathereth by labor, ayan, pag tayo'y nagtrabaho, nagsumikap, shall
increase, pagpapalain. Kaya mga kapatid, regardless kung gaano man kahirap ang maghanap buhay, konting pahinga lang yan, laban ulit kasi pagpapalain tayo ng Panginoon kapag tayo ay nagsusumikap sa buhay. Kasi ayaw ng Panginoon ng tamad. Amen? Pag tamad ka, anong ibibigay mo sa Panginoon? Amen? And then, puntahan po natin yung Matthew chapter 25. Alam niyo po yung parable of talents. Di ba alam naman natin kung ano yung meaning ng parable of talents. Pero puntahan po natin yung actual story ng parable of talent. Hindi ko na masyadong babasahin, isa-summarize na lang po natin. So yung parable of talents, di ba yung master, nag-invest kasi siya dun sa mga taong binigyan niya ng talents eh. Di ba pinagkatiwalaan niya. Sabi dun sa chapter 15, ayan, meron siyang binigyan ng 5 talents, merong 2, and then meron ding 1. Tapos sa 17 to 18, next slide, ayan, yung nakakuha ng 5, meron pang nadagdag na 5, di ba? Tapos yung 2 nadagdagan pa ng 2. Tapos yung isa, ang nakakalungkot dun sa isa, anong ginawa niya po? Binaon niya sa lupa. So basahin po natin yung Matthew chapter 25 verse 19. After a long time, ayan, after a long time, ang investment talaga long time yan eh. 'Di ba? So after a long time, pagka short term lang yung sasabihin sa'yo, oh kapatid, pasok ka dito, mabilis lang yung pagyaman mo dito or yung balik ng pera mo, wag po kayong maniniwala doon, yung mga too good to be true. Ang tunay na investment, it really takes time. Kasi magtatrabaho talaga ang pera. Okay? So dito sabi po, after a long time, the Lord of those servants, ayan, bumalik na siya. Kasi di ba iniwanan niya ng talents, 5 to 1. Pagbalik ng master after a long time, yung 5 talents nung isa, di ba nga sabi po natin, nagkaroon pa ng additional 5. Tapos yung isang, merong 2, nadagdagan pa ng 2. Nabasa nyo na ba ito mga young people? Naging part na ba ito ng devotion nyo? Mukhang hindi pa, walang nakakarit. Say amen nga po kung naging part na ito ng devotion nyo. Na-preach na ba ito ng pastor nyo? Amen, ayan, sige po. And then yung isa, walang naging profit, walang naging increase, walang naging growth. Ang nangyari, inilagay niya lang sa ilalim ng lupa at pagkabalik nung kanyang master, ang sabi sa kanya, next po, sabi sa kanya, his Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Sa verse 27 po, sana man lang sabi dito, ibinigay mo yung pera sa mga mangangalakal para kahit papano meron siyang naging usury or meron tubo man lang. Ibig sabihin yung master dito, tinuturo niya na dapat meron ka man lang pag-iisip na kung ano yung resources na meron ka, meron man lang sanang maging growth. Amen? Kasi sabi niya, thou good and well done, thou good and faithful servant. Sabi niya dun sa mga servants niya na nagkaroon ng additional 5 and additional 2. Kasi nga ininvest ng 2. Pero yung isa na walang ginawa, nag-stick lang siya dun sa isa, hindi natuwa yung kanyang master. So meaning, wala namang masama mag-invest mga kapatid kasi it's part of our needs. Ang mahal ng presyo ng bilihin, so dapat nag-i-invest tayo. So eto, pakita ko lang po, basic illustration. Ayan, nakikita nyo ba? So nung 1999, ang mabibili ng 39 pesos mo, may fries ka na, may drinks ka pa, may burger ka pa. Nung 2006, burger na lang, tsaka drinks. Nung 2013, burger na lang yung 39 mo, parang hindi pa nga eh. Magkano na ang burger ngayon? Okay? Ngayon pala mas mahal na. Ngayon, ang question dyan, in 2033, ano na lang kaya ang mabibili ng 39 pesos mo? So meaning mga kapatid, this is a practical study na kailangan natin maunawaan. Even the Bible, di ba yung master, ang gusto niya nag-grow yung resources. So meaning tayo, hindi lang basta-basta savings, kailangan meron din tayong thinking na i-consider natin na yung meron tayo ngayon, ilagay natin sa safe investment para in the future, may magagamit tayo para din sa gawain ng Panginoon. Next po. Ayan. So magkaiba ang savings, magkaiba ang investment. Kasi technically, pag nag-save ka, nakatabi lang yung pera mo. Pero pag nag-invest ka, yung pera mo mas nag-grow. Amen? Next po. So pag nag-invest ka naman, you consider the time, you consider your money, and yung interest na ibabalik sa'yo nung investment. So yun po yung mga practical studies about investment. Number 4,
Biblical standard. Be careful about borrowing and lending money. Ayan. Baka may mga makarelate dito. Sabi po sa Proverbs chapter 22 verse 7, ano daw ang nangyayari kapag ka nanghihiram ka ng pera sa ibang tao? The rich ruleth over the poor and the borrower is servant to the lender. Yung lender yung nagpapahiram. Borrower yung humihiram. Okay? So ikaw, kung hindi ka nga nagwo-work hard, hindi ka rin nag-i-invest ng maayos, pwedeng in the future, kulangin yung blessing mo, kulangin yung resources mo kasi hindi mo in-apply yung biblical standard. Ang ending, manghihiram ka, ang magiging status mo, you will be a servant under dun sa lender, dun sa nagpahirap. Kasi, di ba, ano yung mas masarap na pakiramdam? Yung ikaw yung nanghihiram o yung ikaw yung nagpapahiram? Nagpapahiram kasi kahit paano parang ramdam mo meron kang power, meron kang authority. Pero pag ikaw yung nanghihiram, di ba parang napakabait mong pusa. Pag uy, kasi ano, ngiyaw. Gagawin ko lang na lang magngiyaw ka, di ba? Sa sobrang bait mo para lang mapahiram ka nung hinihiraman mo. So syempre, we don't want that thing to happen as much as possible. Okay? Ito, in 2 Kings chapter 4 verse 1, sabi po ng Bible, now there cried, ayan, umiyak daw yung isang babae unto the one of the wives of the sons of the prophets unto Elisha. Yun, may isang babae lumapit kay Elisha, umiiyak siya. Kasi yung kanyang asawa, namatay na, is dead. And thou knowest that thy servant did fear the Lord and the creditor. Ayan, yung babae, may asawa siya, namatay yung asawa niya, lumapit siya ngayon kay Prophet Elisha para sabihin yung situation nila. Anong sabi? Yung pinagkakautangan daw nila, lumapit o pumunta sa kanila para sabihin na yung kanyang dalawang anak kailangang gawing bondmen. Bakit? Kasi nga meron silang utang. And to pay for that utang, okay, to pay for that credit, kailangan nilang maging alipin yung kanilang, during Old Testament, ganyan eh. 'Di ba? So siguro kung nangyari to sa panahon natin ngayon, matagal na kaming alipin ni Sir Lester. Joke lang po. So, pwedeng mangyari yan sa situation natin ngayon, mahirap yan, di ba? Gusto mo ba maging servant ka? So, napakaganda ng story, di ba? Napakaganda ng example na yung pinagkautangan, oo nga, ang hirap pala ng utang. Kasi nagiging servant ka. Para ka ngayong nagiging utusan. So, as much as possible, ang i-goal natin, huwag tayong maging servant or huwag tayong mag-borrow hanggat maaari. Kasi kung nagtrabaho ka naman, nag-ipon ka naman, bakit mo kinakailangan manghiram? Amen? Pero kung talagang emergency, edi valid naman, wala namang problema. Ito po ang sabi ng biblical standards pagdating po sa pagpapahiram ng pera. Don't lend money to lazy people. Ayan, sa mga taong undependable, sa mga taong involved in untrusted business schemes, yung mga scam. And then don't lend money to those who are unwise in money or bad debt. Ayan. So kung ikaw, alam mo sa sarili mo, hindi ka okay pagdating sa pananalapi, more likely you are not qualified para pahiramin. Okay? So kung gusto naman talaga natin maging maayos at maging pagkatiwalaan tayo ng ibang tao, sa oras ng pangangailangan natin, ipakita natin na kaya nating ibalik, lalo na pag nangako tayo. Amen? At ang sabi naman ng Psalms chapter 112 verse 5, a good man sheweth favor and lendeth. Pwede ka naman magpahiram kung kinakailangan talaga. Pero will guide his affairs with discretion. Pag-isipan mong mabuti. Kailangan pinag-iisipan, hindi lang yan basta-basta. Kasi at the end of the day, yung inilalabas mong pinapautang mo, hard-earned money mo yan. Pinaghirapan mo yan. Okay? Hindi lang yan porkit may extra ka, required ka na magpahiram. Hindi. I-qualify mo muna yung pinapahiram mo. Ito ba'y mapagkakatiwalaan? Baka pinapahiram mo, ginagamit lang pala pang bili ng milk tea araw-araw. Ikaw nagtitipid ka sa tubig. Tapos yung nangungutang pang milk tea niya lang pala niya, di ba? So hindi siya qualified kasi hindi naman reasonable yung kanyang dahilan. And at the same time, lalo na kung tamad yung tao, ba't mo pahiramin? Paano niya yan ibabalik? Amen? Naranasan niyo na bang magpahiram at manghiram? Okay, so maging maingat po tayo. Number 5, learn to give and help others. Ayan. So, syempre, biblical po ang pagbibigay. Amen po?
bukod sa Panginoon, magbigay din po tayo dun sa mga kapatiran natin, sa mga kapatid nating nangangailangan, or yung tipong naramdaman mo, may blessing ka, i-share mo naman dun sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sa tingin mo ba, ano ka ba? Maaambunan ka ba ngayon? Kung hindi, ayun, ipag-pray mo muna yan. Okay? So, learn to give and help others. So, syempre, ang giving kasi, gamot yan para hindi ka maging madamot. Okay? I-practice mong nagbibigay ka, magugulat ka, yung kadamutan mo nawawala na. Amen? Sabi po ng Luke chapter 6 verse 38, ito gamit ng verse na to, give and it shall be given unto you, good measure, pressure down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye met withal it, shall be measured to you again. Okay? So kung nagbigay ka, ibabalik din sa iyo yan ng Panginoon. Okay? Nakita niya, generous ka, nang lilibre ka, ibabalik yan sa iyo ng Panginoon. Amen? And then, Romans chapter 12 verse 13, ano pang sabi about giving? Distributing to the necessity of saints. Sino po yung saints? Tayo po yun, tayo pong mga Kristiyano. Given to hospitality. Ayan, so pwede ka magbigay. Okay? And in Galatians chapter 6 verse 10, ito, ang ganda po nito. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Sino po ba yun? Tayo po yun. Di ba nakikita mo may mga bata dito na every Sunday, nag-church, o pabigyan mo man lang ng candy, pakainin mo man lang. Di ba? Kurot lang naman yan sa sahod mo. Ibabalik sa iyo yan ng Panginoon. Learn to give and help others. Okay? Kung may nanghihiram sa iyo, sa tingin mo, kaya mo namang tulungan mo na lang. Para at least, hindi na rin siya mahirapang ibalik kung ano yung hiniram niya. Okay? And then lastly, seek godly counsel. Ayan. So kung sa tingin mo, as early as now in your career, sa buhay mo, hirap ka ipagdesisyonan yung finances mo, yung blessing mo, hindi mo alam kung paano mo i-manage sa sobrang dami, okay? Or wala ka namang i-manage kasi wala namang dumarating, okay? Hingi tayo ng godly counsel. Okay? So yung mga kapatid natin na nakikita natin, uy, mukhang magandang pasok ng bagong taon sa kanya. Mukhang lalapitan ko nga to. Hingi ako ng advice. Yung mga nagiging, alam nyo, mababanaag naman sa buhay ng isang tao kung nagiging tapat siya sa Panginoon eh. Amen? You cannot hide it kapag yung isang tao pinagpapala ng Panginoon. Okay? At kung ikaw pinagpapala, nakikita mo pinagpapala siya ng Panginoon, lapit ka sa Kanya, hingi ka ng advice. Okay? Paano po ba to be like you? Paano po ba yung ginagawa nyo sa blessing nyo? Paano nyo po ba minamanage? O tapos pag binigyan ka ng advice, syempre i-apply mo. Pag di mo in-apply, walang sense bakit ka pa lumapit. 'Di ba? Pektusan ka pa niyan, di mo naman pala ginawa. Okay? Proverbs 19:20, amen. Hear counsel and receive instruction that thou mayest be wise in thy latter end. Yan. Kailangan natin lahat ng counsel. Kailangan natin lahat ng advice. Okay? So hindi natin kayang i-manage lahat, hindi natin kayang pagdesisyonan lahat. Seek a counsel. Unahin mo na yung pastor mo. Amen? Kami sa pastor po namin, napaka-blessed po namin. Napaka-organized po pagdating sa tithes and offering po ng aming pastor and ng aming first fruit. Hindi to magiging possible siguro kung hindi ganun naging maayos pagdating sa money management ang Pastor Bernard. Okay? So, importante po na meron tayong lalapitan kung hindi talaga natin kaya. Okay? Huwag kang humingi ng advice dun sa mas malala pa sa'yo, ha? Yung, uy, huwag kang mangungutang pero siya pala sobrang dami niyang utang. Okay? Lapit ka dun sa credible enough to give advice. Yung talagang napapractice kung ano yung sinasabi niya. Okay? So again po, sabi dyan sa quotation natin, if challenge, don't make your financial decision on your own. Okay po? So kailangan po ay hingi po tayo ng advice. And then down to our last part, ito po yung practical application. So 3:21 pa lang naman. Wala pa tayong 1 hour. So practical application, nakita niyo po yung mga handouts na binigay sa inyo ni Sir Kyle. Ayan. So siyempre, napag-aralan na natin yung biblical standard. Paano ba natin siya ngayon i-apply? Nakita niyo po yung pyramid. Nakita niyo yung pyramid dyan? Okay, yung pyramid po na yan, it shows the structure of your priorities. So dun sa pyramid na yan,
yung pinakailalim, yung tinatawag natin na basic needs. So bilang mga Kristiyano, ito yung mga dapat nating unahin. Kapag tayong mga kabataan ay meron ng mga trabaho, ito ang uunahin, hindi NMAX, hindi iPhone 15, hindi iPhone 16, hindi rin yung sasakyan na may 4x4 times 4x4 equals 16. Hindi po yun yung uunahin nyo. Okay? Unahin natin yung basic needs. Ano po yung mga basic needs? Next slide po. So una po dyan, emergency fund or savings. Katulad ng point number 2 natin, work hard and save. Kasi from the word itself, when emergency comes, kailangan natin may mabubunot. Di ba may kasabihan tayo, pag may isinuksok, may mabubunot. Meaning, kung merong ang tinabi, parang yung langgam, may magagamit ka for the future, especially during unwanted situation. Di ba? Yung biglaan kang may naramdaman, kailangan mo magpa-check up. Di ba? Mahirap naman, kada may mararamdaman ka, uutang ka ng uutang. Kung meron kang nakatabi, may magagamit ka. And no one can force you to stop using that kasi sa'yo yan. Amen? And then number 2, health plan. And then number 3, life insurance. Hindi po ako nagpo-promote ha. Ang life insurance po is very important, not because of the benefit itself. Kasi dalawa lang naman po yung iiwan natin sa mundo kapag tayo nawala. It's either we will be a blessing or we will be a burden. Di ba po? Actually, mamaya ako discuss. Next slide muna tayo, sir. Ayan. Bakit ba kailangan natin ng emergency fund? Kasi meron po tayong tinatawag na sad events. Ito hindi natin to kontrolado. Pwede tayong magkasakit, pwede tayong maaksidente, pwede rin tayong ma-disable, and yung constant and fixed na mangyayari sa buhay ng isang tao, eventually, yung death. Amen? At ang similarity ng apat na yan, lahat yan pwedeng mangyari at lahat yan merong gastos. May nakasulat ba sa Bible, pag ikaw ay naging Kristiyano, exempted ka na sa gastos? Wala po. Exempted ka na sa apoy ng impyerno, pero sa gastos, hindi po kayo exempted. So as early as now, mga young people, lalo po sa mga young professionals natin, we prioritize our basic needs. Okay? Prioritize mo muna yung emergency fund mo. Kung kulang pa yan, i-work out mo muna yan. Okay? Minimum 3 months, maximum 6 months ng income mo, yun dapat yung emergency fund. Kung kumikita ka ng 20,000 times 3, so dapat may 60,000 ka at least. Okay? And then, sabi po natin, 2 bilang yan, blessing or burden. Okay? Bakit po? Kapag tayo nawala sa mundo, tapos wala tayong iniwan, may gastusin, sino po ang mamomroblema? Sino po? Family natin, di ba? So, syempre, ayaw natin maging burden sa kanila. So, choose to be a blessing. Unahin natin yung mga basic needs natin. Dito po sa church namin, nagkakaroon po kami ng tinatawag na special offering whenever isang kapatiran ay na-promote na sa Panginoon. Nagkakaroon ng special offering. Pero, sad to say, that's not enough. Okay? Practically speaking po, that's not enough. Kasi, hindi naman lahat ng tao ay unlimited. Limited lang yung ating kayang itulong. Tama po ba? Therefore, yung mga bagay na pwede nating paghandaan as early as now, paghandaan po natin. Bakit? Kasi one thing is for sure, parang sa langgam, magkakaroon ng tag-ulan. So one thing is for sure sa buhay ng tao, mawawala tayo sa mundo. At yung bagay na yon, paghandaan natin siya, hindi because gusto na nating mamatay kundi given na yung fact na lahat yan may gastos. Okay? Ang hirap naman na kada may mawawala sa church, ang mamomroblema si pastor. Paano ba yung pamilya nito? Paano ba yung left and right, di ba? Pero imagine niyo kung lahat kayo nag-prepare ng pang future nyo, lahat kayo merong basic needs. Hindi magiging burden yun kay pastor kasi may lalapit, pastor, okay na po. Napaghandaan po ni sister, ganito yung kanyang future. Ay, si brother ganito po, na-promote na po. Pastor, okay na po kami. Huwag niyo po kaming intindihin. Pero imagine niyo tayo, wala tayong basic needs, hindi natin inuna yan. Pastor, baka meron po kayo dyan. Pastor, baka si pastor na yung mauna. Sa sobrang daming iintindihin, di ba? Amen po? So, gusto ko po doon tapusin yung atin pong topic and yung atin pong nasa likuran, yung kabila, yan po ay basic guide lang po kung paano natin specifically i-manage yung ating blessings. Amen? So yan po mga kapatid will be very helpful. And again,
Nawa po ay napagpala tayo ng salita ng Panginoon. Lahat po ng practical application ay related po sa ating biblical standards. Amen? How to manage your blessings or how to manage your money. Amen? So mga young people, tayo po ay next in line sa mga ministries na meron tayo dito sa ating church. Yung mga older generations natin, it will come to time, lilisan sila, mapopromote na sila. Yung responsibility na meron sila, it will be our responsibility. Kaya as early as now, yung standard ng Panginoon, i-apply po natin. Amen? So again, tumayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Yes, Lord, Heavenly Father, salamat po sa inyo pong salita, sa inyong mensahe. Salamat, Lord God, sa mga scriptures na ginamit po namin for our realization na Panginoon, napakatalino nyo. Yung mga bagay na hindi namin iniisip na nasa Bible, nandoon po pala talaga. At salamat, Panginoon, dahil nagkaroon kami ng youth fellowship, nagsilbi itong instrumento, Panginoon, upang kami ay makabasa ng mga salita galing sa Biblia about biblical standards at kung paano namin i-manage yung aming mga resources, yung aming mga pera, Panginoon. Salamat sa mga young people na nandirito, Panginoon, at nawa maging bit-bit nila ito. Hindi lang pakinggan, hindi lang basahin, hindi lang tingnan, kundi, Panginoon, i-apply namin to sa pang-araw-araw namin na buhay. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa mga kabataan nandirito ngayon, Panginoon, upang matuto ng inyong salita, lumago sa inyong kalooban at makita, Panginoon, yung magandang bukas, magandang future na kasama kayo, Panginoon. We pray for the safety ng bawat isa, Panginoon. And salamat, Lord God. I-bless niyo po kami sa pangalan ng Panginoong Jesus.